champ Manny Pacquiao at Timothy Desert Storm Bradley sumalang na sa weigh-in isang araw bago ang kanilang bakbakan. Dating light welterweight champion na si Bradley nakahabol sa kinakailangang timbang. 146 pounds! Boxing fans, may kanya-kanya ng pusta. Jinky at mga anak nila ni Pacman may fearless forecast kung kailan patutulugin ni Pacquiao ang kalaban. What do you think is going to happen tomorrow? He's going to get knocked out? Bradley, yes. What round? I don't know, like, no, around like 4 or something. 4? Nanay sa Mandaluyong, pinatay sa saksak ng sariling anak na may diferensya raw sa pag-iisip. Suspect, hindi raw kasi pinayagang manood ng sine ng kanyang ina. Pangulong Noynoy Aquino at US President Barack Obama nag-one-on-one meeting sa White House sa Amerika. Sigalot sa West Philippine Sea, tinalakay. Nagdiin kay dating Chief Justice Renato Corona sa impeachment na si Ombudsman Conchita Carpio Morales nais patang kasama ni Pinoy sa US kahit hindi kasama sa opisyal na delegasyon. Lalaking taga Cebu na naputulan ng mga braso, graduating na ngayon sa kursong Political Science. Balita sa ibang bansa, grupo ng mga babae sa Poland nagprotesta ng naka-topless. Sa Florida, isang buwaya nakapasok sa isang bahay at nakigamit pa ng bathtub. Sa showbiz aksyon, Iwamoto, itinangging siya ang dahilan ng hiwalayan nila Jody Santa Maria at Pampi Lacson. TV5 Princess RC Munoz, bakit nga ba nag-back out sa Miss World Beauty Pageant? Pilipinas, magandang gabi. Ngayong 10 ng Hunyo 2012, ang maaksyong balita. Mamaya na ang sagupaan nila boxing champ Manny Pacquiao at Timothy Bradley. Pero sa weigh-in pa lang ng dalawang boksingero, dumadagungdong na ang MGM Grand Arena sa hiyawan ng fans. Lahat may kanya-kanyang taya na kung sino ang mananalo. Pero para kay Mrs. Pacman at sa kanilang mga anak, sa knockout magtatapos ang laban. Mula Las Vegas, Nevada, ikwento mo, Chikiro Wapuno. Isang araw bagong laban, ramdam na ang Pacquiao fever sa MGM Arena. Nagdagsaan ang mga fans ni Manny mula iba-ibang dako ng Amerika pati na rin sa Pilipinas para ipakita ang kanilang suporta. Mas lalo siyang lalaban na mas matindi ngayon dahil nasa kanya si Lord. After that, he's gonna take on Mayweather. Meron din namang ilang tagahanga si Timothy Desert Storm Bradley. Bradley's gonna win in a decision. Shock the world, baby. Shock the world. Para kay 5-time boxing champ Evander Holyfield, isang professed Pacquiao fan, huwag daw ismulin si Bradley. You got one guy who's been there and been there a long time, which is Manny. You got the young guy who's never been there, but have this confidence that he can be there. Tila one big Pacquiao party ang nagaganap dito sa MGM Grand ilang minuto bago tumuntong si Manny sa weighing scale. Kahit na Amerikano ang katunggali, kitang-kita ang international draw ng ating pambansang kamao. Sinalubong ng hiyaw si Tim Bradley pagtungtong niya sa timbangan. Welterweight world champion. Sa hubog ng kanyang katawan, kitang-kita ang bunga ng paghihirap ni Desert Storm sa training. At nakahabol sa timbang ang dating light welterweight champion. 146 pounds! Undefeated for 7 consecutive years. 8 Pagtungtong ni times. Pacquiao, dumagundong naman ang MGM Grand Arena. Sarangani Province, Philippines. Sakto sa welterweight limit ang timbang ng People's Champ. 147 pounds for the reigning and defending WBO champion. Enjoy rin ng mga fans sa sumunod na face-off dahil halos magdikit na ang mamukha ng magkatunggali. Kaya naman natawa na lang si Manny habang seryosong-seryoso naman si Bradley sa kanyang stare down. Enjoy rin si Jinky at ang mga bata sa nasaksihang weigh-in. At hindi raw natinag sa bato-batong katawan ni Bradley. Are you worried for your dad? No. No. Ikaw, ano You're naman? confident. Oo.
Ikaw naman, ano masasabi mo nakita mo nagtanggal si Brad? Ay, hindi naman sa ano yun, sa katawan, sa lakas, sa bilis. At may fearless forecast pa si Jimwell at Michael. What do you think is gonna happen tomorrow? It's gonna get knocked out? Bradley, yes. What round? I don't know, like no, around like 4 or something. 4? At sangayon ng mga fans kay Manny Pacquiao lookalike Brian Abenojar na si Floyd Mayweather na ang susunod na biktima. Mula Las Vegas, Nevada, Shikiro Ampuno, News 5. Handa na ang hometown ni Pacman para panoorin ang laban mamaya ng itinuturing nilang Jensen's Pride. Pero sa mismong hotel na pag-aari ni Pacquiao kung saan showing ang bakbakan, bawal na raw ang matatapang na alak. Ikwento mo, Trish Roque. Mula sa poster hanggang sa widescreen na ito sa gym, all set na ang mga taga-barangay Apopong para sa Pacquiao-Bradley fight bukas. Sa barangay Labangan naman kung saan lumaki si Pacman, inayos na ang monitor at sound system, pati ang ilang mga bangko na nakareserba para sa mga manonood. Nagawa ni Congressman ito para sa tao rin niya, walang ipangbayad sa pagtingin ng preview. So, dito libre naman sa amin sa barangay Labangan. Kung preskong panonood naman ang trip, pwede rito sa San Marco Hotel. Sa halagang 200 pesos, may ticket ka na, may pizza, burger at drinks pa. Pwede ka ring mag-check-in at panoorin ng live at walang commercial ang laban sa loob ng inyong kwarto. Hindi rin pahuhuli ang bagong bukas na hotel na pag-aari mismo ni Pacman, ang Roadhouse Hotel. Dito sa function room, pwedeng panoorin ang laban ng parang nasa sinehan. Sa cafe ng hotel, may kasama ng snacks at drinks, ang 150 hanggang 200 pesos na ticket. Pero take note, walang hard drinks dito dahil nagbabagong buhay raw si Pacman. Yun na nga po kailangan ng marketing strategy kasi well-known na po siya na hotel po siya ni Manny Pacquiao, so dinadagsa na din po ng maraming tao. Habang lahat ay excited manood sa laban bukas, si Mommy Jonisha ipagdarasal na lang daw ang anak at hindi pa nonoorin ng bakbakan. Pero aminado siya, gusto rin niyang mapatumba ni Manny si Bradley. Wala naman akong hiningi nga pasalubong ng anak ko. Yan ang pasalubong kong hiningi sa anak ko, bigay niya sa kasayahan sa lahat ng mga taong Pilipino, lalo na sa pamilya niya at nanay niya. Ang pagpanalo niya, sapat na ako dyan. Panalo Mula sa General Santos City, Trish Roque, News 5. Halos isang taon pa bago ang susunod na eleksyon pero ang ilang kandidato walang sinasayang na panahon. Ang ilan ngang senatoriable nangangampanya na sa Visayas sa pangunguna pa ni mismong Vice President Jejomar Binay. Ikwento mo, Kay Imson. Malakas na hiyawan, mainit na palakpakan at welcoming banners. Ganito kainit ang pagtanggap ng mga tagapanitan copies kay Vice President Jejomar Binay. Yan ay kahit pa baluarte ito ni DOTC Secretary Mar Rojas na naging karibal ni Vice President Binay noong 2010 elections. Kita rin sa mga taga-Mambusaw copies at Balderrama Antique ang pagsuporta sa Vice Presidente. Sabi ni Binay, gusto raw niyang pasalamatan ng mga taga-Visaya sa pagsuporta sa kanya noong nakaraang eleksyon. Pero kapansin-pansin na kasama ni Binay sa pag-ikot ang 4 na senatorial candidates ng partidong United Nationalist Alliance o UNA na sina Zambales Representative Mitos Magsaysay, NBNZTE whistleblower Joey De Venecia, dating Senador Ernesto Maceda at Cebu Governor Gwen Garcia. Halata ang panunuyo nila sa publiko habang isa-isang nagtatalumpati. Huwag niyo kalimutan, Senator Ernesto Maceda. M-A-C-E-D-A. Yan ang isulat niyo sa balota. Thank you. Sa Representative Magsaysay, lantaran ng inamin ng pangangampanya. Ako magpakilala ng aking sarili nationwide dahil kilala po ako sa distrito ko pero syempre sa nationwide hindi pa kilala. Aminado na rin si Binay na nagpapakilala na ang mga kandidato nila. Sabihin na natin gano'n. Wala tayong kahipokit pa dito, no? Yung pa naman, gano'n din naman ang ginagawa, di ba? Pinakikilala na ito, magiging kandidato. Sa Marso pa ng susunod na taon ng opisyal na simula ng pangangampanya. Pero ayon sa Commission on Elections, wala pang nilalabag ang mga kandidato hanggat hindi sila formal na naghahain ng Certificate of Candidacy. The Vice President going around openly, whether openly or not, campaigning for his candidates will not violate any election law provision under current existing laws. Kay Imson.